hindi na po maganda yung mga succulent natin dito sa itaas ng ating vertical wall. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, meron na naman tayong aayusin na isang arrangement. Ito yung siguro mga more than 2 months na natin silang naitanim dito sa ating pot, dito sa ating white pot. And then, heto guys, at buhay pa naman yung ating mga succulents. So, ito meron tayong leaf propagation na Purple Delight. So, meron na siyang pops guys. So, idagdag ko lang siya doon sa ating mga leaf propagation. Ayan, at marami to. Madali lang kasing magka-pop yung ating Purple Delight. Kaya yan guys, pinaparami ko po siya dito sa ating munting garden. Kasi sobrang gusto nila dito sa lowland. Sobrang gusto nila ng mainit na lugar. So yan guys, at magpaparami tayo ng ating Purple Delight. So ito guys, at aayusin din natin itong ating arrangement. So yan, sobrang, ayan, galit na po yung roots ng ating Black Gymnocalcium. So heto guys, at heto ata yung pinakauna nating na baby ng ating Black Gymno. So ayan, malaki na siya. And then heto yung ating mga echeverias na hindi na po maganda. Hindi nila gusto guys dito sa lowland. And then yung ating to siya, aloe pepe. Ayan, sobrang ganda ng ating aloe pepe. And then yung ating rose cabbage. Ayan, na siya meron pa namang roots. So natin siya. I-save natin yung ating rose cabbage. Ayan, hindi po talaga sila maganda dito sa atin sa lowland. Then yung ating napakagandang aloe, hybrid aloe. Ayan, meron na siyang baby. Ayan. And then, hetong yung aloe natin guys, hindi siya masyadong lumalaki. And then, yung ating haworthia, isang echeveria. Hindi ko sure yung ID, parang siya. Nakalimutan ko. Iba na kasi yung kulay. And then, haworthia pa rin. And then, meron tayong, to siya yung hybrid Anacampseros ata yun guys. So yan, at magtanggal lang tayo ng soil, and then papalitan natin yung ating soil. At heto guys, yung bago nating soil mix na ginawan po natin ng experiment. So 4 na material lang po yung ginamit ko po. Meron tayong yung ginupit ko po na coco fiber, pwede din po coco hash, basta po, matagal na pong nagstay. And then heto guys yung ating compost, and then coco charcoal, coco shell charcoal, and then yung ating Rizal. So yan lang po yung potting mix ko guys na ginamit sa ating mga gymnos na sobrang ganda kasi mabilis pong nagka-roots yung ating mga variegated Gymnocalcium. So yan guys yung ating bagong potting mix na ginawan po natin ng experiment. So ihalo lang po natin guys yung ating materials. Yan, gumamit na po ako ng gloves. So ganyan lang po, halo po natin mabuti yung ating materials. Ayan, napakaganda nito guys kasi yung ating soil ay sobrang will drain. Ayan, and then matagal pong mabulok yung ating soil. So yan, ibabalik ko lang po or ilagay ko lang po dito sa ating pot. So sa baba ko lang siya ilagay guys. And then yung ating mga halaman ay ipatong lang po natin din. Gagamit po tayo ng pure Rizal on top. So, yan, at na-prepare na po natin yung ating soil. And then, ayan, ilagay na po natin or itanim na po natin yung ating mga
cactus and succulent dito sa ating pot. So, yan po yung ating potting mix guys na sobrang effective sa ating cactus. Mabilis po siyang makaproduce ng roots, lalo na pag moist po yung soil. So, yan, at yung charcoal po talaga ay laking tulong po sa ating plant. So, ito guys, meron tayong monadenium. Yan, propagation ko na po ito. Ayan, at sobrang stress na po ng ating monadenium. And then, ano na siya? Ayan, super dry na po yung kanyang soil. So, kailangan pag tanim po tayo ng monadenium ay wag po nating ibaon yung body, yung katawan ng ating mona. So, kailangan ano lang po, yung roots lang po yung ating ibaon. Kasi pag nag-delay po tayo dito guys, ay may posibilidad po na magkarat po yung stem ng ating monadenium. Kasi ano siya, euphorbia, yung mga euphorbia ay marami pong water sa stem. So, and then sa dahon. So, yan, at maglagay lang po tayo ng Rysal. So, Rysal na po yung gagamitin ko dito kasi sobrang init po dito sa ating location. And then, kung gagamit po tayo ng stone ay sobrang init na po nung ating potting mix kasi meron pong charcoal. Mainit po kasi yung charcoal, so kailangan medyo malamig. And then balance naman po guys kasi meron po tayong cocoa cubes na ilagay sa ating potting mix. And then next natin guys yung ating yung hybrid aloe. Ayan. Yung aloe natin guys ay sobrang ganda kasi hindi po siya lumalaki. And then pag na-stress po ay sobrang ganda po ng kulay. Medyo ma-pinkish yung kulay ng edge ng ating aloe hybrid. So, and then next natin nilagay yung ating black gem, no? So, sobrang ganda. Ayan, napakaganda po ng color combination kasi yung Rysal natin guys ay light color. And then yung ating mga halaman ay green color. So yung pot naman po natin ay white. So kitang-kita po yung kulay ng ating mga halaman. So ayan, at mag-Rysal na po tayo dito sa ating mga plants para pag magdilig tayo guys ng ating mga halaman ay madali lang po siyang matuyo. And then hindi po masyadong mainit. Kasi sobrang init na po dito sa ating location. So, ayan, naglagay din po tayo ng cocoa cubes para malamig. And then, nag-store po siya ng tubig. Pag time na magdilig tayo ay sinisip-sip niya yung excess water. Ayan. And then, heto guys, yung ating var Anacamceroso, madali lang pong alagaan itong si Anacamceros basta nakalagay po siya sa full sun. Gusto po niya ng full sun. And then ang ganda nitong Anacamceros natin na variegated guys ay yung sa baba niya. Sa baba ng kanyang dahon ay red. Medyo maroon yung kulay. And then yung ating rose cabbage na parang hindi na siya healthy. Ayan, at ibalik lang natin baka maka-survive. So ito po yung mga rose cabbage na nabili ko po sa Magsaysay Park. And then ayan, at meron pa namang naiwan. And then next yung ating aloe pepe. Ayan, sobrang ganda nitong aloe pepe guys. Pag meron kayong nakitang aloe pepe, ayan, bumili kayo kasi ang ganda po niya, lalo na pag naglash po yung ating aloe pepe ay sobrang ganda po niya. And then heto guys yung ating Haworthia, parang siya guys, hybrid. Iba siya sa yung twirl na
original talaga. Ito ay medyo ano lang, payat yung kaniyang dahon. Yung twirl naman po natin ay ano, makapal yung dahon. So ito ay manipis lang po. So ito ay ano lang po, free sa atin ni seller, and then naparami ko po siya guys dito sa ating munting garden. So ayan, at meron na po tayong nailagay sa ating dish garden or arrangement. Ayan, at ibalik natin guys yung ating mga echeverias dito sa side. Ayan, tingnan natin kung makasurvive sila sa sobrang init. And then ayan, at hindi na po maganda yung kanilang mga dahon. Medyo payat yung ating echeveria, so tingnan natin kung makasurvive sila. And then ayan, at medyo ano na, malapit na tayong matapos. And then maglagay po tayo ng ayan, gymno. Ayan guys, yung maganda sa ano coco cubes kasi ayan kinakapitan talaga siya ng roots ng ating cactus. Ayan, sobrang ganda ng ating hybrid. Ano to siya na hybrid? Yung nakalimutan ko, yung Damsi. Hybrid siya na Damsi. So parang meron siyang ID talaga. Pero ano siya, ka-family siya ng Damsi. So ayan, sobrang ganda. And then maganda po yung flowers nito guys, parang light pink yung kulay ng flowers nito kasi yung mother plant nito ay nagka-flower na po. So ayan, at sobrang ganda. And then heto yung pinakamalaki ko pong propagation. And then heto guys yung hybrid fish hawk. Kasi ang dami nating fish hawk dito sa ating munting garden. And then heto siya guys, sobrang ganda kasi yung kanyang turn, yung kanyang tinik ay ayan, sobrang ganda ng kulay. Ma-brown na orange. Ayan, kasi yung ordinary na fish hawk ay brown or dark yung kulay. Heto naman po ay orange yung kulay. So kitang-kita po yung kaniyang kulay, yung kaniyang turn sa pinaka tip. Ayan, and then ayan, sobrang ganda ng kulay, kitang-kita po yung kulay. Kasi gusto ko sana lavarak yung ating ilagay dito kasi dark color yung lavarak. So naisipan kong ano na lang, Rizal, para kitang-kita po yung kulay ng ating plant. So ganyan lang yung naisipan kong arrangements, simple lang. Ko lang sila, tabi-tabi ko lang sila lahat sa gitna. And then ayan, ayusin natin mamaya yung Rizal natin guys. So pag dagdag po tayo ng fish hook sa ating mga arrangement ay ayan, huwag nating hawakan guys kasi kumakapit po talaga yung ating fish hook. So yan, linisan lang po natin yung ating mga halaman. And then siguro after 2 days or 3 days pwede na po nating tiligan itong ating arrangement. So yan, at okay na yan, ganyan lang po kasimple yung ating arrangement. At ayan, kitang-kita po guys yung kulay ng ating mga succulent, haworthia, and cactus. Sobrang ganda yung kulay kasi yung ating toppings ay light color. So ayan guys, yung ating bagong arrangement dito sa ating white pot. At mag-update po ako guys after 1 week or 2 weeks dito sa ating bagong arrangement. So ayan guys, at tapos na po yung ating arrangements. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.